Magandang oras mga katiyats, mga kababayan at sa mga bago pa lamang sa channel, welcome to our Treasure Hunting channel. Okay, so itong una dito na bigyan natin ng dalawang may-ari ng videos na ito, atin lang pinagsama para mapabilis. Okay. So, meron tayong titingnan dito na footmark. Ito ay left. Parang tatlo yata to merong isa dito. So itong isa ay parang right to eh. Parang magkasama tong dalawa. At merong isa dito na malalim-lalim to. Inapakan ni Kati-Ets. So bali tatlo yata to na na foot marker. Walang mga daliri. Okay, so tingnan natin sa isang bato. Okay, so ito nga, dalawa lang pala yung malalim. So ito yung right eh. Tsaka ito yung left. So ibig sabihin, legit ito kasi pares, magkapares sila. So ito yung left, ito yung right. Yung kanina ay wala pala to. Hindi pala kasama tong dito. Hindi nakikita sa pangalawang ano eh. Hindi nakikita dito, mababaw siya. Wala dito eh, dito yun eh. Hindi makikita. So dalawa lang ang ano dito, ang foot marker. Itong isa ay maganda oh, dalawang butas. Ang isa naman ay walang butas, merong maliit lang. So ito, hindi to ginawa kung hindi siya hindi siya magkapares. Pinares talaga, left and right foot mark. So ibig sabihin kapag dalawang magkasunod na paa, kung ang paa ay magkatabi lang, nagaganyan, left and right, ang ibig sabihin nito ay under or stop. Ngayon kapag magkasunod, ang isa ay narito, yan ay pupunta pa tayo sa unahan. So ibig sabihin ay go forward, maghakbang-hakbang papuntang unahan. Okay, so ito kasing isa dito ay kumpleto na to eh. Itong isa naman dito ay mababaw siya. So bigyan natin ng pansin itong isa, ito. Okay, dalawang butas. So item and distance. Ito item, ito yung distansya niya. Mga kababayan, so malapit-lapit lang to eh. Dalawa pala oh, mayroon pang isa. Okay, so kung malalim lang itong butas, kung malalim lang ito, sabihin natin 3 inches, ang ibig sabihin yan ay under na yan, inside the rock or under the rock. Kung malalim to, kung umabot to ng 3 inches, nasa under lang sa bato. Ngayon binigyan siya ng ng distansya. So tama yung niya, dito siya papunta oh. So ito pwedeng 2 meters, pwedeng 1 meter, 1 meter yung dalawang butas kasi maliliit siya. So dito tayo sa 2 meters, test dig muna diyan. Ngayon, kung 5 meters bawat isa, ay 10 meters sa unahan. So dalawang test dig ito, 10 meters at 2 meters. Ngayon, kung meron kayong dowsing rod o pendulum or scanner dyan, i-detect nyo ang 2 meters, detect nyo rin ang 10 meters. Saan sa dalawa ang malakas na detection? Kung pendulum,
saan yung malakas umikot ang pendulum, kung mga locator, kung saan malakas umikot ang inyong mga locator, ay doon ang test dig. Basta ang given natin na distance ay 2 meters to 10 meters, mga katiats. Ngayon, balikan natin itong butas sa may tikod niya sa hill. Kapag malalim yan, umabot ng 3 meters, o kahit to, make that 3 inches or kahit 2 inches lamang, 2 to 3 inches ang lalim niyan. Kapag malalim to, itong nasa hill, sa tikod, under lang talaga yan sa bato. So, ibig sabihin yan, example, ito yung bato, dito yung marka na paa, ay automatic na sa baba tayo papunta. Test dig lamang palagi ng 2 meters bago magpalalim. Bago magpatuloy, 2 meters test dig kapag may makitang mga man-made object o kagamitan ng tao katulad ng bote, plato, basag na jars, ay patuloy na sa hanggang 7 metros. Okay, puntahan natin itong pangalawa. Pangalawang paa, ang right foot marker. Bakit nilagyan nila ng ganyan? So, maliit lang kasi ito at mababaw. So, ibig sabihin yan ay kung mayroong binaon ay napakaliit na quantity. Kasi mababaw lang siya, walang gaanong detalye. Hindi katulad nitong isa dito na detalyado siya. So, ang foot marker na walang mga dot ay ang distance yan ay 5 to 7 meters. Kapag mga paa lamang na walang mga tuldok, 5 to 7 meters ang distance niya. Pwede rin sukatin niyo ang haba nito. Sukatin ang haba niya. Kung 7 inches yan o 8 inches, ibig sabihin 7 to 8 meters ang distansya papunta doon. Test dig kayo pagdating sa 7 to 8 meters. Test dig. Sa estimate ko niyan kasing laki siya ng paa ng dito. Kasing laki siya ng paa ng ating katiit. So ang paa ni katiit sabihin natin ay 8 inches yan, or sabihin natin malaking tao ay 10. Pero palagay ko ay nasa lang yan talaga, 8. Okay, so 8. So pwedeng 8. Depende sa kung sukatin nyo kung anong haba nitong paa na ito. Basta direksyon natin papunta doon. So pwedeng 2 separated treasures. Ito yung malaki-laki dito kasi detalyado. At itong dito mababaw at kakaunti lang. Kasi mababaw yung pagka-engrave. Dito malalim-lalim ang pagka-engrave at detalyado. Ibig sabihin, narito yung medyo marami na deposit. Okay, punta tayo sa ating pangalawang picture na ito. Ito lang yung ating nakita pero napakaganda na padala ni Katiets. Ito yung ulo ng hayop. Pwedeng ulo ng pagong, pwedeng ulo ng reptile, ng bayawak, at pwede ring ulo ng ibon. Ngayon meron siyang symbol na kaganyan, no? Okay, so yan ay entrance or doorway. Entrance or doorway. Pero nakatagos siya sa tumagos siya dito, kitang-kita yung yung liwanag, ayan, no? So pwede siyang peephole. So pwedeng silipan siya. Kaya ang unang natin dito ay silipan, peephole. So papunta roon ang pagsilip. Ang sikreto niyan ay titingnan lang kung anong tatamaan doon sa unahan. Kung mayroong malaking bato doon o malaking kahoy, naroon yung item. Under sa bato or under sa kahoy kung kahoy ang tamaan. Okay, pero kapag walang bato or kahoy na tinatamaan yan, ay kunin natin tong distansya ng baliktad na B
Okay, ang distansya na ay 4 to 5 meters. So 4 to 5 meters yan kapag mga B, binaliktad. So ibig sabihin hindi rito, kundi doon. Kaya tama yung peephole na nilagay nila. Dito tayo sisilip sa malaking ano diyan, butas, and then paliit yan paliit siya papunta doon. Kaya ang tinuturo niya ay dito. So 4 to 5 meters kung walang tatamaan na bato. Kung walang tatamaan na old tree or puno or malaking bato, distansya na lang tayo ng 4.5. Gamitan nyo rin ng dowsing. Kung saan yung malakas, baka sa 6 yung malakas o 7 meters, doon kayo maghukay. Okay, ito yung una natin na gagawin. Ang pangalawang gawin ay sundan ang ulo. Ayan, yung islanting sa ulo niya. Napansin nyo to, naka-islant to. Yan, nakaganyan. So yan na islant ang sundan. Papunta rito. Ang distansya ay ganun pa rin, 4 to 5 meters. Ayan. So dito yan. Lalo na kapag maganda, kapag may bato diyan na malaki na mayroong marka, ayun yung maganda. Mga ka-TH. So okay, yun lang ang aking pag-analyze partially sa inyong treasure site, mga ka-TH. Maganda sana kung magkapitbahay lang tayo, ay pwede kayong mapuntahan ng libre. Napaka-busy ko kasi ngayon. Noon ay talagang nagbibiyahe ako noon. Pero ngayon maraming trabaho, hindi ko maiwanan. Kaya hanggang dito lang tayo muna sa analysis partially. Total, tuturo ko naman kung saang parte kayo mag-detect or mag-scan or mag-locate. Mas maganda na yun. Ngayon, ang gawin na lamang natin, mga ka-TH, ay maghanap tayo ng madali lang yung mura lang naman yung dowsing rod. Nabibili yan kahit sa Lazada, Shopee. Nasa lang yan umabot yata yan ng 400 to 500 kasama ang delivery. Ayan, so balahan nyo lang ng ang mga dowsing na mabili nyo. Magsuot lang kayo ng 2 pares na singsing na ginto. Yun na yung bala, mga ka-TH. At of course, dasalan nyo ang kasi wala pang espiritu yan Ang dowsing rod ay divination tool. Divine tool yan, pangtawag yan ng espiritu. Kaya dasalan nyo muna. Kahit anong dasal. Pwedeng mas maganda talaga sa Panginoon na tayo hihingi ng tulong. Kasi siya yung may gawa ng lahat So dasalan natin yan. And then ano kasi yan parang may buhay ang dowsing rod. Wag nyong ipagamit kahit kanino. Yan kasi ay parang nangangamo yan Wag nyo ipagamit kahit kanino. And then ilagay nyo siya sa yung lugar na mayroong respeto. Yung parang katulad ng mayroong kayong gruto or altar. O doon siya itago. Hindi yung basta-basta lang itapon kahit saan na gilid. Magagalit ang spirit na na sumasama sa iyo. Kasi divination tool yan Pangtawag yan, divine tool, ang dowsing rod. Okay, so yun lang mga ka-TH ang aking partial analysis sa dalawang may-ari ng mga symbols na ito. At sa gustong magpa-decode, mag-partial analysis tayo, ay send nyo lang sa aking Facebook na personal ko to na Facebook, si Zarlimar. Yan. Incredible hook yung doon.
yung profile ko, The Hook, Incredible Hook, yung green, Sar Limar. Yan, at magpadala lang kayo ng picture, sketch at video kung pwede, para maganda ang tsansa na ma-analyze ng wasto. Okay, so yun lang mga katiyats. Ingat kayong lahat at good luck sa inyong mga proyekto. Hanggang sa muli, huwag kaligtaan mag-subscribe ang mga bago pa lamang. Maraming salamat.